Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the feast of Saint Mary Magdalene. Mga kapatid, si Mary Magdalene po ay tinatawag din na Apostle to the Apostles, sapagkat sa dami-dami ng mga kalalakihan na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, sa isang babae siya unang nagpakita at ipinaalam ang kanyang muling pagkabuhay. At sa babae niya ipinagkatiwala na ibahagi, ipagkalat ang balita ng ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Kaya po napaka taas po ng role, napaka-importante po ng role ni Maria Magdala sa ating pananampalataya, kung saan si Pope Francis inelevate niya yung pagdiriwang natin ng kanyang araw mula sa memorial into feast o fiesta. At sa ating pagninilay ngayon, makikita natin mga kapatid, yung katotohanan na kapag nakilala natin ng Diyos, kapag na-encounter natin ng Diyos, we can never be the same. Once we encounter the Lord, we become lovers of the Lord, and we can never be the same once we encounter the Lord. Kaya po dito sa ating mga pagbasa ngayon, nakikita natin yung natatanging longing, yearning ni Mary Magdala sa ating Panginoong Jesucristo, na siya ring ipinapakita sa ating unang pagbasa ngayon, na matinding, malalim na yearning, yung pag-aasam na makapiling ang Diyos. At sa ating ebanghelyo ngayon, ito yung resurrection scene kung saan si Maria ay balot na balot ng kalungkutan, at sa kanyang pagtangis, hindi niya nakilala ang ating Panginoon na muling nabuhay. Pero sobra-sobra yung pananabik, yung pagmamahal niya sa ating Panginoon. Mga kapatid, kapag po nakilala natin ng Diyos sa ating buhay, gaya ni Mary Magdala, siya lamang ang pagmumulan ng ating happiness, siya lamang ang kukumpleto ng ating buhay at pupuno sa ating mga kakulangan sa buhay natin. Ito yung makikita natin sa buhay ni Mary Magdala, Maria Magdala, na ang tunay na apostle ay isang umiibig sa Diyos, may malalim na pagmamahal sa Diyos, kung saan makikita na sa buhay ng isang tagasunod, ang Diyos ang siyang priority, ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng kanyang tunay na kaligayahan, at ang Diyos lamang ang kukumpleto sa kanyang buhay. At ang ikalawa na ating makukuha sa ating santa na ginugunita ngayon ay yung katotohanan na lahat tayo ay tinatawag ng Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan. The Lord calls us despite of our sinfulness. And yes, it is true, we are unworthy of the call of the Lord. But our calling is first and foremost an initiative of God. It comes from the love and generosity of God for all of us. Kaya po sa pagtawag ng Diyos sa atin, alam niya there are weeds that must be removed from us. And the Lord knows this. Pero hindi ito hadlang para tayo'y tawagin ng Diyos, anyayahan ng Diyos. At sana hindi din itong maging hadlang para tayo tumugon sa paanyayan ng Diyos. You know, my dear brothers and sisters, no one of us is actually free from flaws. No one of us is actually perfect or
or someone who has no imperfections in our lives. So napakahalaga mga kapatid na makita natin yun na kapag tayo'y inanyayahan ng Diyos, we must also be ready that the Lord will uproot or prune the weeds in our lives. And we must be ready to surrender them to the Lord. Napakahalaga nito mga kapatid na mayroong mangyayaring paglilinis. Gaya ni Maria na she's described as na inalisan ng 7 demons, which we don't know what this means. Yung 7 demons na yan, probably or sins or infirmities. Pero mahalaga na ang tinatawag ng Diyos ay hindi perpekto. It is what we say that the Lord qualifies those whom He calls. He does not call those who are qualified, but He qualifies those whom He calls. Kaya po sa kabila sana ng ating kahinaan, karupukan, kasalanan sa nakaraan, ay magkaroon tayo ng courage at pananampalataya na isurrender sa Panginoon at manampalataya tayo na kaya tayong patawarin at linisin ng Diyos sa kabila ng mga nagawa nating kamalian o pagkakasala. Ang mahalaga ay available tayo, ready tayo. Yung sapat na yun, yung willingness natin to surrender everything to the Lord and say, yes, Lord, I am willing. And the Lord will take everything. The Lord will be in charge of everything. Siya nang bahala. Isuko lang natin ito sa Kanya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe. Sa Litawa Facebook page and YouTube channel, muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.